Good day, everyone. Once again, this is Jovelyn Solano, and we will have our new lesson for today. But before that, I would like to ask you all for a prayer. Mr. Roman, can you please lead us the prayer? Amen. Thank you. So, I will ask for your attention and your cooperation so that we will have a successful session for today. Now, before we start, can you still recall our last lesson last week? That's right, Miss Hana, Organisasyong Struktural ng ASEAN. Maaari mo bang sabihin sa amin, Mr. Barles, kung ilan layunin ang nabuo ng ASEAN noong 1967 sa Deklarasyon ng Bangkok? Tama, merong 7 layunin na nabuo. How about you, Miss Riadel? Can you please describe in one word what are those goals that has been created by the ASEAN? That's right. It's all about pagkakaisa and unity. And since we have already understand the organization structural ng ASEAN, we will have a new lesson for today. And that's titled Diskriminasyon at Diskriminasyon sa Kababaihan, Kalalakihan at LGBT. So here's our layunin or objectives for today's session. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na naiugnay ang konsepto ng diskriminasyon sa kababaihan, kalalakihan at LGBT. Pangalawa, na iisa-isa ang mga epekto ng diskriminasyon at naipapakita ang pagpapahalaga sa pagkakapantay-pantay ng bawat isa. At pangahuli ay nakagawa ng malikaing hakbang o proyekto na nagsusulong ng pagtanggap at paggalang sa iba't ibang kasarian. Meron tayong gagawin na aktibidad na ang pamagat ay tuldok ng pagkakaiba. Ito ang panuto, basahin ng mabuti ang bawat senaryong ipapakita sa screen, gamit ang spin the wheel app or tool, tatawagin ko ang isang estudyante na sasagot o magbibigay ng reaksyon sa senaryo. Ito ang unang senaryo. Si Maria ay nag-a-apply bilang delivery driver sa isang kilalang kumpanya. Kahit siya ay may lisensya at maraming taong karanasan sa pagmamaneho, hindi siya tinanggap. Ang sabi ng tagapanayam, babae ka kasi, mas okay kung lalaki ang kukuha ng posisyon. Okay? Let me spin the wheel for a moment. Para sa ating unang katanungan, sino kaya ang mapipili ng ating roleta? Mr. Palpita. Okay. Mr. Palpita, ito ang iyong katanungan. Anong uri ng diskriminasyon ang ipinakita sa sitwasyong ito? Makatarungan ba ito? Very good. Ang uri ng diskriminasyon na ipinakita sa sitwasyong ito ay diskriminasyon batay sa kasarian or gender discrimination. Hindi ito makatarungan dahil si Maria ay may sapat na kakayahan at kwalifikasyon para sa trabaho. Ngunit tinanggihan siya batay lamang sa kanyang kasarian. Ang ganitong pagtrato ay lumalabag sa prinsipyo ng pantay na oportunidad para sa lahat. That is a very good answer, Mr. Palpita. Ang pangalawang senaryo naman, si James ay mas komportableng nakikipagkaibigan sa mga babae sa kanilang klase. Madalas siyang pinagtatawanan at tinatawag ng ibang lalaki na mahinhin o bakla at hindi tunay na lalaki. Okay, let me spin the wheel. Okay, sino na naman ang sasagot? Okay. Mr. Burgos, ang iyong katanungan ay, sa tingin mo, bakit ito isang anyo ng diskriminasyon at paano ito makakaapekto sa damdamin ni James? Tama. Ito ay isang anyo ng gender stereotyping at diskriminasyon sa gender expression. Pinipilit ng iba na umayon si James sa pamantayan ng tradisyonal na pagkalalaki at kinukot siya dahil iba ang kanyang kilos at pakikitungo. Makakaapekto ito sa damdamin ni James sa pamamagitan ng pagbaba ng kanyang kumpiyansa sa sarili or self-esteem at pagkakaroon ng takot o anxiety at maaari rin siyang maramdaman ng pagiging hiwalay or self-isolation dahil hindi siya tanggap sa kanyang paligid. So very good, Mr. Glendon. Ang pangatlong senaryo naman ay nag-post si Sky na isang transgender woman na kanyang litrato suot ang swimsuit sa social media. Sa halip na pagbati o positibong reaksyon, binaha ito ng masasakit at mapanirang komento tulad ng hindi ka tunay na babae at nakakahiya ka at ang laswa mo. Okay, let me spin the wheel again.
For our third question, who will be our lucky winner to answer it? Sino kaya? Si Miss Manimog. Okay. Ang iyong katanungan, Miss Manimog, batay sa pangatlong senaryo, anong uri ng panliligalig or harassment ang naranasan ni Sky at paano tayo makakatulong upang maiwasan ang ganitong uri ng diskriminasyon online? Very good. Ang naranasan ni Sky isang anyo ng cyberbullying at diskriminasyon laban sa LGBTQ plus community, particular sa transgender. So ito ay online harassment na may layuning saktan ang kanyang pagkatao at pagkakakilanlan. So paano natin, class, may iwasan ang ganitong diskriminasyon online? You can write your answers through the chat box. Very good, Venus. I-report ang kanilang comment or account. Very good, Lendon. Kailangan natin silang suportahan. How about, ang sabi dito ni RJ, kailangan natin sila irespeto at unawain. Oh, I like the answer of Angel. Sabi niya, maging mabuting halimbawa sa social media sa pamamagitan ng pagkakalat ng positibong mensahe at pagiging responsabling netizens. Very good, class. Dahil tapos na tayo sa ating aktibidad ngayon, atin namang alamin kung ano nga ba ang diskriminasyon. So, ito ay hindi makatarungang pagtrato sa isang tao o grupo dahil lamang sa kanilang personal na katangian tulad ng lahi, reliyon, kasarian, edad o estado sa buhay. Ito ay nagdudulot ng hindi pagkapantay-pantay sa lipunan at nakakaapekto sa kanilang karapatan at mga oportunidad ayon sa Republic Act number 10911. So, kung merong gawin mo ito, mag-discriminate ka ng ibang tao, ito pala ay labag sa batas at kailangan nating labanan at itaguyod ang pagkapantay-pantay para sa lahat. Okay? Ngayon, ano naman ang kasarian? So, ang kasarian ay tumutukoy sa sariling pagkakakilanlan ng isang tao, kung paano niya naiintindihan at ipinapahayag ang kanyang sarili bilang babae, lalaki, pareho, wala, o nasa pagitan. So, hindi nakabase lang sa pisikal na anyo, kundi sa emosyonal, panlipunan, at personal na dami ng isang tao. Ayon ito sa UN Women 2021. So, hindi lang based sa physical, no, na kaanyuan ng tao, kundi na din sa kanilang damdamin. At kailangan natin silang respetuhin. Kailangan natin silang igalang dahil sila din ay mga tao. At ano naman yung pagkapantay-pantay? Ito ay nangungulugang pantay na pagtrato at oportunidad para sa lahat, anuman ang kanilang kasarian, lahi, relihiyon, kakayahan, katayuan sa panipunan o pagkakinanlan. So, ibig sabihin, wala tayong kinikilingan at lahat ay patas at may karapatan sa edukasyon, trabaho at pakisalamuha sa lipunan no matter what are their backgrounds, no? So, dapat hindi tayo nagdi-discriminate at dapat equal and good ang ating treatment sa ibang tao. At dahil naunawaan at naintindihan na ninyo kung ano ang diskriminasyon, kasarian at ang pagkapantay-pantay, ang atin namang isa puso sa pamamagitan ng ating aktibidad ngayon na ang pamagat ay tanggapin, igalang, at isulong. Hatiin ko kayo ng tatlong grupo. Ang unang grupo ay gagawa kayo ng digital poster or infographic gamit ang apps tulad ng Canva o Adobe Express. Ang pangalawang grupo naman ay gagawa kayo ng slogan or awareness video gamit ang CapCut, InShot, TikTok o anumang video editing app. Ang pangatlong grupo naman ay magro-roleplay or gagawa kayo ng skit. It could be recorded or live. At maaari itong i-record at i-edit gamit ang KineMaster, iMovie o Power Director. Okay? Kailangan nyo itong isubmit sa ating Facebook page. Yun lang. Dahil nagtapos na tayo sa ating talakayan ngayong araw, ating naunawaan ang kasarian na hindi lamang tungkol sa physiological na pagkakaiba, kundi sa pagkakakilanlan at papel ng bawat isa sa lipunan. Mahalaga na ating kilalanin at igalang ang pagkakaiba-iba ng bawat individual upang maiwasan ang diskriminasyon at maisulong ang tunay na pagkakapantay-pantay. Bilang mga kabataan, tayo ay may mahalagang papel sa pagtataguyod ng isang lipunang makatarungan, bukas at inklusibo para sa lahat. Bago tayo magtapos sa ating aralin ngayong araw, ay magigyan ko kayo ng taktang aralin.
Ito ang panuto, magsagawa ng panayam ng isang tao, LGBT, babae o lalaki na may karanasan sa diskriminasyon. Alamin ang kanyang kwento at kung paano niya hinarap at nilabanan ang diskriminasyong naranasan. Siguraduhin may pahintulot ang taong in-interview at panatilihin ang paggalang at pagiging kompedensyal sa impormasyon na kilalang ibahagi. I-record ang panayam or video at ipasa ito sa ating Facebook page bilang bahagi ng inyong output. Pagbigay alam sa klase ang inyong mga natutunan sa susunod na talakayan. Okay? Maraming salamat sa inyong pakikinig, atensyon at kooperasyon that we are able to finish our discussion and our lesson for today's session. So this is Jovelyn Solano again saying treat everyone equally and always with kindness. That would be all, and thank you so much.